At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nadanahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ang sanlibutan na batbat ng kadiliman ng kasalanan, tila baga walang inaantay na kawakasan. Kailangan natin silang dalhan ng katotohanan. Huwag nating ikahiya ang pangangaral ng Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Inilunsad po namin ang programang Kapitulo Bersikulo upang maging kasangga ninyo sa katotohanan. Kapag tumipid siya, may dating, may manata. Ang unang tanong ko ay... Ang tanong ko po ay... Ang akong pangutanang... The challenge is, willing ba kayo natanggalin sa religion ninyo si Ellen G. White and stand by the Bible alone? Kung gusto mo na magandang sagot, abay magtanong ka na magandang tanong. Sigaw ka pa ng sigaw, alam mo, tatagayin mo kami sa sigaw. Kung pag-uusapan ay doktrina, lahat ng tama ihayak at yung mali ibunyak. Hindi ka mahihirapang hanapin ang katotohanan kung Biblia lamang ang iyong pinagbabanayan. Kunting hakbang na lang, Sabatista ka na. Happy Sabat po mga kapatid. Kamusta po kayo sa inyong pong kalalagayan? Masaya po kami nang kasama po kayo sa pagsambang ito. Samantalang tayo po ay sasamba sa harapan ng ating pong Panginoon, ay ating pong re-repasukin ang leksyon na ito po ay may pinamagatang building wisely. Ngunit bago po tayo magpatuloy ay nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating kasama. Siya po ay mainit sa paglilingkod at siya po ang head elder po sa Bagong Bagyan sa South Taguig District at magkasama po kami na naglilingkod sa isang district. Narito po si Brother Jameson Castigador. Brother Jameson, pwede po kayo bumati. Okay. Muli, Pastor, salamat. Binabati ko po lahat ng mga kapatid sa araw ng Sabat na ito. Naway patuloy tayo na pagpalain ng Panginoon. Binabati ko lahat ng mga kapatiran ko sa South Taguig District. At happy Sabat sa inyong lahat. At naway masaya tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy po ng pagsubaybay. Binabati po natin ang ating po mga kaibigan saan man po kayong sulok ng sanlibutan. Happy Sabat po sa bawat isa. At syempre po sa ating po mga taga-subaybay na talagang mag-init at patuloy niyo po kami sinusubaybayan dito po sa Kapitulo Bersikulo. Maraming salamat po sa ating po mga top fans, mga sponsors, na patuloy po na sumusuporta upang magpatuloy po ang programa ito. Pagpalain po kayo ng marami, sa ganun po ay makatulong po kayo ng marami. Hindi lamang dito sa programa ito, kundi sa maraming ministry na inyo pong kinapapalooban. Samantalang tayo po ay dumadako sa pagsamba, ay narito po ating pong pag-aaralan
ating eleksyon. Napakaganda po nito. At ito po ay mamuhay na merong karunungan, o living wisely. At ang ating pong key text ay matatagpuan po sa Ephesians 5:15 to 17 na ang sabi rito, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Napakaganda po ng ating pong key text dito na kung saan dito po iikot ang ating pong pag-aaral. Ngunit bago po natin talagang tuluyang talakayin ang mga bagay na ito, ay inanayahan ko po si Brother Gibson na siya pong manguna sa ating pong panalangin. Ayan, sige po. Tayo po yung manalangin, Pastor. O dakila at mapagpala naming Diyos, nasa katastasan sa malangit, Ama, kami po yung muli lumalapit sa inyo sa mga oras na ito, sa aming pag-review ng lesson. Kami nawa, Panginoon, inyong samahan. Kami inyong kasiyahan ng Santong Espiritu, Panginoon. Maging karapat-dapat kami na tagapagpahayag at karapat-dapat na tumanggap ng karunungan mula sa inyo, Panginoon. Nawa ang siyang karunungan ninyo, ang siyang sumaamin sa bawat isa na sa aming pag-aaral ng lesson, Panginoon, mas lubos na kami ay makakilala sa inyo at lubos na mapalapit ang aming mga sarili, Panginoon, sa aming Panginoong Hesus. At kami ay mamuhay na patuloy sa kaliwanagan na kung saan kami inyong tinawag. Tawarin kami, Panginoon, kung kami nagkulang nagkasala. Ito po aking hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat tayo po ay patuloy niyo pong iniingatan. Binibigyan niyo po tayo ng mga conditions araw-araw. Okay, narito po tayo sa ating pag-aaral ng muli. At napakaganda po ng ating pong pag-aaral sapagkat tuturuan po tayo na maging marunong. Ito po ay talagang napakaganda sapagkat yung wisdom, yung karunungan ay ito ay hinihingi natin sa ating pong Panginoon. Ngunit, paano ba tayo magiging marunong? O, Brother Jameson, napakaganda na itong tatalakayin natin na ito, no? Kasi dito ay tuturuan tayo na lumakad ng may karunungan. At ito po nga ay nagagaling sa ating pong Panginoon. Dahil dito po yung tinutukoy dito ni Pablo ay contrast yung ginagawa ng mga pag-aaral dito, no? Sapagkat yung mga believers dito, ang mga pagano, ang kanilang pinahahalagahan ay yung mga makikita dito sa sanlibutan, tulad ng mga inuman, tulad ng mga immorality, yung paikipagtanik sa kung saan ay ito ay natuturo ng mga immoral na bagay at tinitreasure ng mga pagan sa ayon sa history na ating pong pinag-aaralan, yung konteksto na ating pinag-aaralan ngayon sapagkat tayo ay nasa Epeso, yung kanilang pinahalagahan ay yung mga bagay na makikita dito sa sanlibutan. Well, ito po ay may kinalaman sa ating pag-aaralan ngayon at ito nga po yung ating itatanong kay Brother Gibson sapagkat ito po ay may kinalaman niya sa wisdom, yung karunungan. Brother Gibson, sa iyong pagkakaunawan, para sa iyo, ano yung salitang wisdom o karunungan? At ito nga yung kaugnay sa pagiging totoong Kristiyano. Ayan. Okay, Pastor, no, ang lesson natin ay talagang tunay na practical ito, Pastor, sa pagtuturo sa atin, o lalo na sa panahon nila Pablo. Na ito ay sinulat niya sa mga taga-Efeso, Pastor. Sa Biblia, Pastor, maraming mga talata na tumutukoy sa wisdom, Pastor. Gusto ko nga basahin una, Pastor, itong nasa Kawikaan o Proverbs, Kapitulo 9, versikulo 10. Ang sabi dito, Pastor, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan. At ganoon din dito, Pastor, sa Efeso 5, 1 and 2, gusto ko rin basahin, Pastor, no, bago ko ibigay yung aking insight, Pastor, sa inyong katanungan. Sabi dito sa Efeso 5,
verse 1 and 2. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Pastor, gusto ko lang i-point, Pastor, no, na ang wisdom, no, na usually ay tinutukoy ng Biblia, ay ito yung pagkilala natin sa Panginoon. Pagkaroon natin ng takot sa Panginoon. Sabi nga ay fear, no, sa Panginoon ay beginning ng ating knowledge and also wisdom, no. Sa Kawikaan chapter 1 verse 7, ang sinabi doon ay pagkakaroon ng knowledge. Dito naman sa Kawikaan 9 verse 10 ay wisdom naman, Pastor. So makita natin na pagkilala, pagpasakop sa Panginoon, at ito ay parang Diyos natin, Pastor, na kinikilala natin sa ating buhay. Ito yung nagpapakita na meron tayong karunungan, o ang isang tao ay merong karunungan, Pastor, na makikita sa buhay, sa paniniwala. Ganun na sa lahat, Pastor. Karakter, katulad na sinabi dito sa verse 1, no, ng 5 ng Efeso, verse 1, kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Kumbaga, Pastor, tayo as a tao, tayo as a nakiklaim na anak ng Diyos, ay dapat maging katulad tayo sa Panginoon. Hindi sa power, kundi sa yung karakter. Since sa simula, Pastor, ay yun tayo, di ba? Gawa tayo sa wangis ng Panginoon. So, ang wisdom, Pastor, no, na gusto kong i-share at i-point, Pastor, is yung pagkilala natin sa Panginoon. Sa pamumuhay natin araw-araw ay kinikilala natin ang Panginoon. Ano man natin ginagawa, ina-acknowledge natin ang Panginoon. Meron tayong takot sa Panginoon. Namuhay tayo nakasama ang Panginoon. Kaya masabi natin ang isang tao ay may karunungan kung siya ay lumalakad kasama ang Diyos, Pastor. So yun po, Pastor, ang gusto ko i-point sa inyong katanungan, Pastor. Yan, napakaganda po ng inyong pong pagkakahayag dito, Brother Gibson, ano? At napakaganda rin yung binasa mo doon sa Kawikaan at sa Ephesians. Nabanggit mo rin yung Proverbs 1 verse 7 na ang sabi dito ay the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kung mapapansin natin dito ay knowledge yung ginamit, ano? Kasi yung knowledge at yung wisdom, Brother Gibson, halos hindi yan mapaghihiwalay at halos magkamutayan. Pero yung knowledge kasi ay ito ay mga impormasyon na nakalap mo mula sa iyong experience, o di naman kaya ay sa karanasan, experience, pakipagtalastasan o reasoning, o doon sa mga nakasalamuha mo, yung knowledge, ano? So, pero yung wisdom kasi, makikita natin dito yung ano mo yung kakayanan mo, ability to have a right judgment. Kumbaga, magkakaroon ka ng tamang pagkapasya, pag-desisyonan mo siya ng tama. Halimbawa, yung portfolio, kapag yung nalaman, alam mo, yung information, paano ito gamitin, yan, at kung saan siya ginagamit. Ngunit, yun yung knowledge. Ngunit yung wisdom kasi ay tinuturuan ka nito kung paano ka magpasya na gamitin, kung kailan gagamitin at kung kailan hindi gagamitin yung video. So sa spiritual na aspeto natin, napakahalaga nito kasi yung karunungan, yan ay nagpupula sa Diyos. Di ba? Malinaw naman yun sa James 1 verse 5, kapag tayo ay nagpupulang sa karunungan, ay humingi tayo sa ating Panginoon. So sa madaling salita, kung ito ay nagmumula sa ating Panginoon, so ito yung kalooban ng ating Panginoon at God's way ito ng Panginoon para sa atin. So, siyempre, ano naman ang kalooban ng ating Panginoon? Dapat tayo po ay maging kagaya, kalikas ng ating Panginoon. So, tumalakad tayo sa ayon sa Ephesians 5, 1-5 na merong pag-ibig. At siyempre, lumalakad tayo bilang mga liwanag o mga anak ng liwanag. Kaya ibig sabihin, hindi tayo lumalakad sa kadiliman at hindi tayo gumagawa ng mga kamangmangan. Kasi dito, kung itutuloy namin ang Proverbs 1 verse 7, Brother Jameson, the fools, sabi dito, but fools despise wisdom and instruction. Yung mga mangmang daw ay kanilang hinahamak. O talagang hindi nila pinapakinggan yung karunungan o yung mga guru sa kanila. So sa madaling salita,
dito, Brother Gibson, ang kanilang ginagawa ay yung ginagawa ng pagano sa ayon sa sinabi nga natin kanina, yung background nito, ano bang ginagawa ng mga pagano? Ang ginagawa nila, sila ay puno-puno ng greed. Mga uncleanness, fornication, yan yung kanilang mga ginagawa. Idolatry. Pero tayo, dahil sa tayo ay lumalakad sa pag-ibig at tayo ay mayroong karunungan na galing sa Diyos, ay hindi na ngayon yung ating nilalakaran. Bagkus tayo nga ay marunong sapagkat yung kalooban ng Diyos, yung ating ginagawa. Yan, napakaganda po ng ating pong lesson. Talagang tuturuan tayo maging marunong. Ikaw ba, Brother Gibson, ay nangarap ka ba ng bata ka na maging marunong? Yan, bagamat wala sa tanong, yung nilihanda nating tanong, ano ba yung parang nakikita mo sa isang taong marunong? Yan. Pagka binabanggit yung karunungan, ano ba yung makikita mo sa tao? Paano mo siya masasabing ay marunong tong tao ito? Okay, Pastor, no? Ganda po ng inyong susog, Pastor, no? Talagang, yun nga, bagamat yung knowledge and wisdom ay hindi nagkakalayo. Kasi yung wisdom, Pastor, ito yung parang lawak, Pastor, no? Kung paano natin ma-apply, magamit yung knowledge. Ako, Pastor, personally, yan. Pag nakita ko ang isang tao, isang bata, sa mga desisyon niya sa buhay, Pastor, yung kanyang desisyon na talagang pinag-isipan ng malalim, kinukonsider yung ibang mga bagay, doon ko nasusukat, Pastor, yung isang karunungan ng isang tao, maging mga bata man. Kaya pag nakakita ko ng bata na, oy, kakaiba ito mag-isip talagang may kinukonsider yung mga bagay-bagay, yung knowledge na kanyang bago siya gumawa ng isang hakbang. Na kung saan, Pastor, apply din yan sa ating pananampalataya at sa iglesia. At personally sa akin, Pastor, yan no, yung wisdom, kung anong igabay ng Panginoon. Amen. Tama, no? Kasi makikita mo sa isang taong marunong pagka founded with biblical principle talaga lahat ng kanyang mga pinagpapasyahan o lahat ng kanyang mga dinidesisyonan sa buhay. Ayan, kaya parang napakagandang yan sa ating buhay. Napakagandang lagi consider, halimbawa, may gagawin tayo. Halimbawa, sa pagbabasketball, naman kaya ay punta tayo sa isang lugar. Ano kaya gagawin ni Kristo kapag nagbabasketball siya? Yung mga ganun tanong, diba, pupunta ka sa isang lugar, ano yung gagawin ni Kristo kapag pumunta siya dito sa lugar na ito? Yan. So, napakagandang tanong yan kasi sinasaalang-alang natin ano yung kalooban ng ating Panginoon at naging marunong tayo sa bagay. Well, sa pangalawang tanong, Brother Gibson, ay ano naman sa tingin mo yung biblical view ng being enlightened, nalipanagan, and walking in the light, yung lumalapit sa liwanag? At ano ba yung itinuturo ng konseptong ito sa bagay na ito, sa ating pag-aaral? Ayan, Pastor, no, kung ating papansinin, mga kapatid, sa mga taga-panood natin, ang lesson natin ngayon na patungkol sa Efeso, talagang unti-unti nating nakikita at lagi nating na-encounter yung panibagong buhay, bagong nilalang, paglakad na patuloy. So yung mga na-enlightened, Pastor, no, gusto kong basahin itong mga talata sa Efeso 5. Siguro start ko sa 4, Pastor, patuloy. Ngunit ang pakiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyong gaya ng nararapat sa mga banal. Ang karumihan o mangmang na panalita o mga pagbibiro na di nangarapat, kundi kayo'y magpasalamat. Sa verse 5, sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang makiapid o mahalay o masakim na isang pagsamba sa Diyos-Diyusan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong madaya sa sinuman ang mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito, dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Huwag kayong makibahagi sa kanila. Sa verse 8, sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapot ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Sa verse 9, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay
na bubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan. Sa verse 10, at inyong pinatunayan ang ang kinalulugdan ng Panginoon. So, Pastor, no, ang tirata ay nagsasabi ng mga masamang pamumuhay na kung saan ito ay nagpapalayo sa Panginoon. Itinuturing nga ito sa verse 5, no, na ito ay isang mga Diyos-Diyosan, yung mga gawa, Pastor, na karumihan, na sabi nga ay ni banggitin man lamang ay parang not worth it na banggitin yung mga ganong mga salita, Pastor, no? And then makita natin dito, Pastor, sa 7 hanggang 10 na mga verses, no, tayo inanyahan, no, na sabi dito, sapagkat sa verse 8, noong panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Pastor, no, katulad ng mga nakaraang lesson na tayo ay naliwanagan na. Muli kong banggitin, Pastor, yung iglesia. Sabi nga, ang iglesia ay tumutukoy sa tao. No, sa salitang Griego, ang iglesia ay ecclesia, kung saan ang ibig sabihin ay called out, Pastor, no? Kung ating maalala yung verse ng 1 Peter 2 verse 9 na tayo ay tinawag mula sa kadiliman sa kagilagilalas na kaliwanagan. Tayo ngayon ay nasa Panginoon na. Tayo ay tinawag ng Panginoon mula sa kadiliman, masamang gawa, sa praktikal na pagkasabi. Na tayo ay tinawagan sa mabubuting gawa. Ang ganda nga na pagkasabi sa verse 9, Pastor, no? Ito yung parang tumatak sa akin dito. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan. So ang kaliwanagan, ito yung parang naging resulta o bunga, no? Isang kabutihan, katuwiran at katotohanan, which is tayo tinawag na ng Panginoon para sa mga bagay na ito. Yun yung enlightened, Pastor, no? Then patuloy na lumakad sa light is yung patuloy na tayo gumawa sa katuwiran, sa kabutihan, sa katotohanan, sa Panginoon. Kumbaga, in madaling sabi, Pastor, ay patuloy na tayo lumakad kasama ang Panginoon. Patuloy tayo na mamuhay na hiwalay doon sa mga bagay na masama, mga bagay na gawa ng mga hintil, katulad ng sinabi mo kanina, Pastor, sa pasimula, no, ng mga gawain ng mga hintil. So tayo po, mga kapatid, tayo ay bilang isang individual, tinawagan ng Panginoon, niligtas, at tayo ay na patuloy na lumakad sa liwanag. Tayo ay binigyan ng liwanag, tayo tinawag sa kaliwanagan, tayo patuloy na lumakad sa liwanag. Gusto kong emphasize ulit bago ako magtapos, Pastor, sa tanong na ito, yung sa 9, no, yung bunga ng kaliwanagan is yung kabutihan, yung katuwiran at katotohanan, Pastor, na which is tuloy-tuloy nating lakarin iyon. Amen, amen. Napakaganda po. Pakaliwanag. Halos wala na nga akong may sabi. Kasi talagang buo na po yung pagkakapaliwanag ni Brother James. Totoo yan, Brother James, yung sinabi na talagang dapat tayong lumakad sa liwanag sapagkat tayo tinawag ng ating Panginoon. Nakakatuwa lang itong sinulat ni Pablo dito sa Efeso 5 ay gumagamit siya ng dichotomy, ano, Brother James. Ibig sabihin kasi ng dichotomy, ito yung pagkakambing o binibigyan niya ng pagkakaiba yung dalawang bagay. Yung una ay yung pamumuhay na kung saan ay nakapupuri sa ating Panginoon. Kalawa naman ay yung mga immoral na pamumuhay na kung saan ay taliwas sa kagustuhan ng ating Panginoon. Pero lahat ng iyan ay pinagpapasyahan natin. Sa makatuwid, kapag pinili natin na tayong lumakad, na purihin ang ating Panginoon, ay talaga namang makikita. Kumbaga, sabi niya, the light reveals everything sa ayon sa Ephesians 5:11-13. Makikita talaga yung mga gawa, nagliliwanag ka. Yan, ibig sabihin ay, meron pa nga siya sinabi dito, Brother Jameson, di ba, na yung mga walang bunga na kung saan sila ay hindi nagliliwanag sa kadiliman, ay sila yung mga nakatutulog. Kaya nga sa verse 14, sabi dito ni Pablo ay gumising kayo kasi kayo ay tinawagan ng ating Panginoon na dapat din naman ay lumakad tayo sa liwanag. Sapagkat kapag tayo lumalakad at pinili natin ang kalooban ng ating Panginoon, makikita yung liwanag na ito sa atin. At hindi tayo lalakad na parang mga mangmang. Tayo ay lalakad na may karunungan. Ayan.
Dito, Brother Gibson, napakaganda nung pagkakabanggit dito ni Pablo. Kubanggit siya dito ng dalawang term dito, yung makikita natin sa verse 16 na exagorazo. Yan, ibig sabihin ay tumutukoy ito sa bargains. Yung bargains na binabargain mo sa market, di ba? At saka yung karyos na kung saan tumutukoy sa panahon. So, sa madaling salita, ay ito yung parang sinasabi sa atin na habang naghihintay tayo sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon, at syempre tayo ay lumalakad sa mga difficulty, ay dapat bigyan natin ng attention yung panahon na natitira na para baga tayo mga hunters na talagang ibinabargain natin sa panahon na ito na talagang dapat bigyan natin ng pansin yung mga bagay na inaalok sa atin ng ating Panginoon. Kaya dito, Brother Jameson, nakatutuwa dahil dapat ipinapayo ng ating leksyon na talagang pagtuunan natin ng pansin yung mga bagay na ito. Kumbaga, ituring natin na yung mga panahon na mga natitira sapagkat evil time talaga itong panahon na ito. No? Makikita naman natin yan sa paligid natin. So, Brother Jameson, napapansin mo ba yan na talagang nasa panahon tayo ng ano tawag din evil time? Ayan, nararamdaman mo ba yan? Sa paano mo siya nararamdaman? Ayan, Pastor, no? Tunay yung sinabi dito, Pastor, no, ni Pablo. May mga kasamaan. Ang panahon natin, matindi, Pastor. Talagang, actually, maraming mga nadadala kahit tinawag na, Pastor, no? Talagang matindi. Makita natin ito sa ugali ng tao, yung kasakiman, mga pananalita, mga lahat, Pastor, conversation halos walang halaga, walang maituturing na maganda. Kaya Pastor, nakita natin no na sa panahon ngayon talagang kailangan natin, sabi nga ni Pablo dito sa inyong samantalahin ang panahon sa verse 16, Pastor, no? Sapagkat ang mga araw ay masama. Samantalahin natin mamuhay ng kabutihan, samantalahin din natin na maimpluwensyahan sila ng kabutihan, Pastor, no? Kasi alam naman natin panahon ngayon, Pastor, sobrang sama na. Yan, tama. Kasi mapapasin naman natin yan na dahil sa masama ngayong panahon ay bigyan talaga natin ng pansin ito. Baka naman kumbaga sa ating mga nakikinig, sa ating mga sumusubaybay, baka nakakalito kayo dito na kung saan ay napapansin niyo po talaga ng pasama ng sanlibutan. At karamihan sa mga ilan ay nahahawa na rin sa sanlibutan. Ayan, talagang ay parang nakakaawa. Talagang nadadamay na rin sila kasi konti na lang, halos majority ay talagang sa sanlibutan, ginagawa nila kung ano yung nasa sanlibutan. Pero kung tayo lumalakad sa liwanag, ay talagang sasabihin natin sa ating sarili, hindi pwedeng gawin yan kapag hindi yan kalooban na ating Panginoon. Sabi nga, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sanlibutan ito. Sino man ang umiibig sa sanlibutan ay wala ang pag-ibig ng Ama. Okay, napakaganda. Brother Gibson, bakit mahalaga yung yung pagpuri sa Espiritu? At ano ba yung mga palatandaan na tayo ay napuspos ng banal na Espiritu? O Pastor, no, malaking usapin yung Holy Spirit, Pastor, lalo na sa aklat ng Efeso, kung paano ito nakakatulong sa ating pamumuhay bilang anak ng Diyos o mga mananampalataya ng ating Panginoon. So gusto kong bumasa, Pastor, no, sa Efeso 5, yung verses 18, 19, 20. Gusto kong basahin, Pastor. Sabi dito, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y magpuspos ng Espiritu, na kayo'y mag-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na mag-awitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon, na kayo'y lagi nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Diyos Ama. Pastor, no, i-share ko lang konti, nakapanood ako ng isang investigador, Pastor, no? Ang dahilan ng pagpatay kay krimen ay dahil sa kanilang paglalasing, magkaibigan, magtrupa, nag-inuman, nagkabiruan, hindi nagkaintindihan.
Sabi dito sa verse 18, no, huwag maglasing, ito ay sanhi ng kaguluhan. Makita natin, Pastor, no, ang gawa ng mga bagay na ito ay hindi maganda at hindi ayon sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ngayon, Pastor, bakit mahalaga itong pagpupuri, no, o pagbigay pansin sa ating kinikilala nating Godhead, ang Holy Spirit? Sabi nga ni Pablo dito, sa halip na ang banding natin ay yung mga kaguluhan, mga makamundong bagay like inuman, bakit di na lang natin gawin? Purihin ang Holy Spirit at tayo ay mag-awitan. Di ba, Pastor, napakasaya tingnan, naranasan ko to, Pastor, sa personal experience na mag-gather ang isang mga church, mga kabataan, tapos gitara, kakanta, papuri sa Panginoon. Parang ini-invite mo yung Holy Spirit at ang kabanalan sa isang samahan. Sa halip na yung gawain ng mga kamundo, Pastor, na sabi nga dito ay ang resulta ay hindi maganda, magkakaroon ng pagkabahagi-bahagi, na uwi pa sa kaguluhan. Yung example nga dito na binigay, yung paglalasing, Pastor. Importante na ang Holy Spirit, mga kapatid, Pastor, ay makilala natin na ito yung gumagabay sa atin tungo sa isang masaya at dadalhin tayo nito ng lubos na pagkilala sa Panginoon at yung tunay na pagpupuri. Ngayon, malalaman natin, Pastor, kung tayo ay filled with the Holy Spirit, yan, kung tayo, yung una ay nasasayahan, no, sa mga bagay na banal na gawain sa harap ng Panginoon. And yung fruit of the Holy Spirit, Pastor, no, sa Galatia 5, na record naman yan, yung pagiging mabanal, pagkumbaba, masayahin, pag-ibig, peace, ay makikita natin sa isang tao na siya ay filled with the Holy Spirit sa kanyang gawa, sa kanyang karakter. Maging sa atin, Pastor, sa personal nating buhay, makikita natin kung tayo ba ay kasama ng Holy Spirit na gumagawa sa gawain ng Panginoon. Amen. Tama ka, no, Brother Jameson. No? Dalawa lang naman yung pipilian ng tao. Kasi ang tao, talagang hahanapin niya kung saan siya masaya. Di ba, hinahanap nila yung kasiyahan sa alak. Nakita ko problema sila. Akala nila yung alak ay talagang makapagbibigay sa kanila ng panandaliang solusyon sa kanilang problema. Pero after ng tagal ng alak, wala pa rin naman. Hindi pa rin naman sila masaya. Pero ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan natin sa ating Panginoon. At makikita naman natin dito, Brother Gibson, na kapag ikay pumupuri pala sa ating Panginoon, yun yung kapahayagan o manifestation na kung saan ay nasa sa atin yung banal na Espiritu. Ayan, kumbaga, ang dahilan kung bakit tayo umaawit, di ba? Umaawit, papuri sa ating Panginoon, ay para purihin ang ating Panginoon. Naranasan mo ba yan, Brother Gibson, na pag ikaw ay nagaganap, merong problema, at kapag ikay nakakanta ng mga papuri, awit sa ating Panginoon, iba talaga, no? Parang nabubuspos ka na banal na Espiritu. Okay, meron pa ba tayong time dyan, Brother Gibson? Oras pa ba natin? May 6 minutes pa tayo, Pastor. 6 minutes. Okay, 6 minutes. Ayan. So, meron ka ba last message? Kasi 6 minutes na lang pala tayo. Sa maikling pagkakataon, Pastor, yan gusto kong sabihin na kung tayo ay filled with the Holy Spirit, tayo ay masaya na aawit, puri sa Panginoon, masaya tayo na maglilingkod sa Kanya araw-araw, hindi lang sa Sabado, Pastor. Kundi ano man ang pinagdadaanan natin, tayo ay masaya na naglilingkod sa Panginoon, umaawit sa Kanya. At yun yung nais ng Panginoon sa atin at nais ni Pablo na maranasan ng bawat mga mananampalataya. Amen, amen. Kaya napakahalaga talaga yung personal devotion, yung worship. Diyan kasi tayo nakakaawit ng mga papuri sa ating Panginoon. So, bago natin gawin lahat ng mga bagay, ay unahin muna natin purihin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin at syempre sa panalangin at pag-aaral din ng salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan po namin na patuloy na sumusubaybay sa ating pong talakayan ngayon. Kami pong inaasahan, ipinapanalangin na nawa ay kayo ay pinagpala sa pagkakataon ito. Po kayo malis, pagkat magpapatuloy po tayo sa ikalawang servisyo at antayin niyo lamang po at maganda po yung ating pong mapapakinggan mensahe papuri sa ating pong Panginoon. Ito po ang kapitulo versikulo si Pastor Jaime Aventurado, kasama po natin si Brother Gibson Castigador na nagsasabi po sa inyo na lumakad po tayo sa ating Panginoon ng punong-puno
at puspos ng banal na Espiritu. Hanggang sa muli, happy Sabat po sa bawat. Okay. Tayo po ay manalangin sa huling po na ating programa. Dakila po namin Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkatapos po ang kami po pag-aaral leksyon. Maaari po ba na ito po ay maunawaan po namin at tulungan po kami sa mga Espiritu at makalakad sa liwanag at kami rin po ay magliwanag sa sanlibutan. Ito po ang dinadalangin sa pangalan mo ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ang tanong ko ay ito. Ang tanong ko po, Ang akong pangutanam. Cleanse me, Lord, of all my silly centuries. Lord, I want to be whole and only yours. Take away the clutter in my life every day. Make me like a child at play. When the time comes, I want him to know me. When the time comes, I want to be clean. When the time comes, I want to be ready. When Jesus comes to take me,
Happy Sabbath po sa bawat isa. Masaya po ako na kayo po ay makasama sa pagsamba. Dahil ang ating pong pag-aaralan ay maganda. At ito po ay mapapakinabangan natin lalong higit sa ating kapanahunan. Kaya kaibigan, kung ikaw man ay napadaan, napapindot lamang sa programang ito, hindi ka nagkamali dahil maganda yung ating pag-aaralan at nagtitiyak ko na mapapakinabangan mo ito. Tandaan natin na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. At iyan ang iyong pangangailangan sa panahon ngayon, ang salita ng ating Panginoon. Habang babaybayin natin ang salita ng ating Panginoon, kaibigan ko, inaanyayahan kita upang tayo ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin, Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon. Kami po ay mag-aaral ng inyong pong salita. Maaari po ba na kami po ay inyong gabayan habang amin itong pinag-aaralan? At kayo po ang siyang sumama sa aming pag-aaral na ito upang lubos po namin itong maunawaan. At ipahintulot niyo po na magkaroon kami ng pusong sensiro sa pakikinig ng inyong pong salita. Upang sa ganoon ay hindi po namin mawaglit, hindi po namin makaligtaan ang mahalagang aming pag-aaralan sa pag-aaral na ito. Ito po ang aming idinadalangin, kalakip din po ng pagpapatawad sa aming kasalanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Well, alam niyo po, noong November 20, nito lang, 2022, ay naramdaman ng isang malakas na pagsabog sa Philippine West Sea. At hinihinala ito na ito po ay pakanan ng ating kaibigang China. Dahil nangyari po ito, makalipas po ng 2 araw na pagdalaw ng US Vice President na si Kamala Harris. Kaya nangangamba ang marami na baka ito ay magkaroon ng tensyon at magsimula ang gera sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ang tanong ko ay kung mangyari man iyon, ano ang inyong gagawin? Nangangamba ba kayo? O natutuwa dahil isa ito sa mga palatandaan na tayo ay nasa huling kapanahunan na? Ano kaya ang inyong gagawin? Ano man ang inyong gagawin, mga minamahal kong kapatid, ano man ang inyong nasa isipan ngayon, ay ito lamang ay pampagising upang tayo ay magising ang ating mga diwa sa ating pag-aaralan. Dahil may kinalaman po ang ating pag-aaralan dito. Hindi nga lamang yung gera na nangyayari na literal sa pagitan ng mga bansa laban sa bansa, kundi ito po ay mas mataas pa na usapin sa mga bagay na iyan. Okay? Kaya pinamagatan ko po itong, Hoy, gising! Kung inyo pong mapapansin, ito po ay pinangunahan ng mga magigiting na host na si Ted Filon, si Laborina Sanchez, saka si Chris Aquino. At nakilala yung kanila po programa sa katagang Ang Bato-Bato sa Langit, ang tamaan ay wag magagal. Okay? Kaya ko naman po pinangalan ng Hoy, gising ang ating pag-aaral ngayon upang gisingin po yung ating diwa na tayo po ay nasa huling kapanahunan na tayo po ay ginigising upang gawin ang mga bagay na dapat gawin. Lalo higit kapag iniisip mo na ikay nasa huling kapanahunan na. Well, ang ating pong pag-aaralan, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang ating pong pag-aaralan po ay nasa aklat po ng Epeso. Ngunit dinidiin na aklat po ng Epeso ang pagsasalarawan sa Iglesia ng Diyos. Tandaan po natin kapag ka-Iglesia ng Diyos, ito po ay tumutukoy sa tao, ano po, yung mga mananampalataya na tinawagan ng ating Panginoon. Ito ay tumutukoy sa akin at ito ay tumutukoy sa iyo. At merong 4 na pagsasalarawan ang aklat ng Epeso patungkol sa bayan ng Diyos o sa iglesia ng Diyos. Una po, ito ay inihalin tulad sa templo ng Diyos na matatagpuan po natin yan sa Ephesians 2:19-22. Ano pong ibig sabihin ng templo ng Diyos? Ibig sabihin, dwelling place of God. Tayo po ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Ano po? Okay? Pangalawa ay body of
Christ. Na matatagpuan naman natin po ito sa Ephesians 4, 1-16. Ano pong ibig sabihin nito? Na tayo po ay bilang body of Christ o katawan ni Kristo, kabahagi po tayo sa kanyang katawan. Hindi nga lang tayo pare-parehong kamay, hindi rin tayo pare-parehong tainga, hindi tayo pare-parehong ilong, mata at bibig. Tayo ay may pagkakaiba-iba. Pero tayo nagkakaisa upang lumago kay Kristo. Ayan. At ang pangatlo ay inilarawan ang church bilang bride of Christ. Bilang kasintahang babae ni Kristo. Siya po yung ating bridegroom. Okay? Si Kristo po ang siyang naghahanda sa mga bride upang sa ganon ay maghihanda na salubungin ang ating pong kasintahang lalaki na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang pinakahuli ay inilarawan ang church na walang iba kundi ikaw at ako bilang sundalong handa sa laban. Okay? Kapansin-pansin po yung paggamit ni Pablo sa salitang labanan. Ito po yung style na ginagawa po sa lumang tipan na kung paano makipaglaban yung Israel sa mga kaaway na karatig bansa nila na umaaway sa kanila. Ngunit sila po ay ipinagtatanggol ng Diyos. Katulad na lamang po ng mababasa po natin sa Deuteronomy 20 verse 2-4. Ito po ang ating mababasa. At mangyayari, paglapit ninyo sa pakikipagbaka, na ang saserdote ay lalapit at magsasalita sa bayan. At magsasabi sa kanila, dinggin mo o Israel, kayo'y lumapit sa araw na ito sa pakikipagbaka laban sa inyong mga kaaway. Huwag man lupaypay ang inyong puso, huwag kayong matakot, ni manginig, ni maduwag dahil sa kanila sapagkat ang Panginoon yung Diyos ay siyang yumayaong kasama ninyo upang ipaglaban kayo sa inyong mga kaaway upang kayo'y iligtas. So sa ganitong paraan, inilarawan ni Pablo yung labanan, yung giyera. Ngunit hindi nga lamang ito laban sa iniisip natin na labanan sa pagitan ng tao, laban sa kanyang kapwa-tao. Kundi ito po ay labanan sa pagitan ng masama at mabuti. Labanan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Laban kay Satanas. Well, mga minamahal kong kapatid, kapag kababasahin po natin yung talatang ito, ay meron pong mababasa tayo dito sa Ephesians 6, Okay? Sang-ayon sa ating pong pag-aaral. Ay meron tayong mababasa dito sa Ephesians 6. Ang talata po ay masusumpungan sa 11. Ito po ang ating mababasa. Ephesians 6:11. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Binigyan po tayo ng purpose. Okay? Binigyan tayo ng dahilan kung paano tayo magwagi sa isang labanan. At ang purpose po nito, mga minamahal kong kapatid, kung bakit tayo makikipaglaban ay dahil po ito sa pakana ni Satanas. Sabi rito ay upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng dyablo. Alam niyo po yung salitang lalang dito sa Greek word, ito po ay metodia. Nang ibig sabihin ay craftiness o pagiging tuso ni Satanas. Upang tayo po ay magwagi, ay may sinasabi po siya ditong magsitibay kayo. Ang ibig sabihin po ng magsitibay ay edunamo. Yan, ibig sabihin ay kayo ay magkaroon ng kapangyarihan, magawa ninyong makatayo, magkaroon kayo ng kapangyarihan laban sa pakana ni Satanas, mga minamahal kong kapatid. Alam niyo po yung salitang craftiness ay muling nabanggit po ito sa Ephesians 4 verse 14. Nais ko pong basahin sa inyo at ito po ang ating mababasa. Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na nagpapahapay dito't doon na dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao
sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Okay, makikita po natin dito yung taktika ni Satanas sa pakikipaglaban. Okay? Kaya kapag babasahin natin ito ay nakikipaglaban tayo hindi sa laman, kundi laban sa kapangyarihan, laban sa prinsipe ng kadiliman. Mamaya po, babasahin natin yan. Laban sa pakanan ni Satanas. At nakikita natin dito yung pakanan ni Satanas ay hindi yung pakanan na iniisip mo, kundi nag-create siya ng confusion, ng mga maling aral upang maligaw ang marami. Ngunit tayo'y hindi na doon sa mga bagay na para bagang bata na kung saan ay maaring dalhin ng alon saan man ito pumunta. Bagkus tayo'y matitibay at tayo po ay merong kapangyarihang makatayo laban sa pakana ni Satanas. At kung atin pong pagbabasihan mga minamahal kong kapatid ay bakit ginagawa ito ni Satanas, mababasa po natin sa Revelation 12 verse 12. Ay ito po ang ating mababasa. Ano po ang sinasabi ng Revelation 12 verse 12? Ukol dito. Sabi po dito ay, kaya't mga galak kayo o mga langit at kayo'y nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumababa sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Kaya hindi kataka-taka mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid ko sa pananampalataya, na ang kaaway po ay siya po ay nagagalit sa bayan ng Diyos, sa iglesia ng Diyos. Sa anong dahilan? Ang dahilan po ay dahil meron na lamang siyang kaunting panahon. Kaya the more closer we come to the end, the more furious and frantic and busier Satan gets. Kaya mga minamahal ko kapatid, hindi kataka-taka nagdo-double effort po ang ating kaaway na walang iba kundi si Satanas. Kaya mapapansin mo ngayon sa social media kung ano-ano yung iyong makikita upang sa ganun ay makonfuse tayo. Gumagamit din siya ng ibang relihiyon upang makonfuse yung mga tao, lalo higit sa mga maling aral. At ang dami pa mga minamahal ko kapatid, naglilipa na yung mga tabloids. Mas mabilis pa nga siya kaysa doon sa mga pamphlets na ating pinamimigay. Yung yung ating mga pamphlets, yung ating mga babasahin na meron tayo ay kadalasan hindi nga natin yan napapansin, hindi nga rin natin yan binabasa. Ayan, hindi ko naman sinasabing lahat po ay hindi binabasa. Ngunit marami po sa atin ang hindi po na bibigyan ng importansya yung mga ganitong gawain. Mas nagdo-double effort pa nga si Satanas. Mas mabilis pa sila kaysa sa paggawa natin mga minamahal kong kapatid. Dahil ayon sa banal na kasulatan, merong kaunting panahon na lamang meron siya, kaya siya po ay galit na galit. Lalong higit sa bayan ng Diyos. Kaya hindi naman po nakakapagtaka. Ramdam din po ito ni Pablo nang siya po ay pumasok sa ministry. Naranasan niya yung mga pakanan ni Satanas. Naranasan niya na lumubog yung kanyang barko. Naranasan na siya ay batuhin, ikulong sa tanikala, at siya po ay palayasin. Naranasan niya mga bagay na yan. Ngunit alam niya kung sino yung may pakanahan niya. Bagamat tao yung nagpalayas sa kanya, tao yung nagparusa sa kanya, yung gumawa ng mga masasama sa kanya, pero alam niya kung sino yung nasa likod nito. Ayan, hindi po siya isang bata o walang muwang para hindi niya malaman ito, dahil ipinahayag po niya yan sa banal na kasulatan na matatagpuan po natin sa 2 Korinto 2:11. Okay, basahin po natin yung 2 Korinto 2:11. Ito po ang ating mababasa, upang wag kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami hindi hangal sa kanyang mga lalang. Alam po ni Apostol Pablo nang ang may pakanan ng lahat ng mga bagay na ito ay walang iba kundi si Satanas. Kaya po pinapayo niya rito sa ating pag-aaral, partikular po sa aklat po ng Ephesians, kung ano po ang dapat natin gawin.
At ito po ay isuot ang baluti. Isuot po natin ang buong kagayakan ng Diyos. Okay? Anong dahilan upang tayo po ay makatayo? Magsitibay laban sa pakana ni Satanas. Tandaan po natin na paulit-ulit niya pong idinidiin sa talatang ito na kayo'y makatayo. Stands for God. Kanino tayo nakatayo sa panahon ngayon, mga minamahal kong kapatid? Saan tayo nakatayo? Nakatayo ba tayo sa bato? Ang ating po bang saligan ay si Kristo? Okay? Saan tayo nakatayo sa labanang ito? Ang sabi rito po ay tayo po ay tumayo. Okay? Hindi labanan si Satanas. Okay? Makatayo. Tayo po ay tumayo upang tayo ay tumibay. Dahil po yung paikipaglaban, mga minamahal kong kapatid, ito po ay ginagawa ng Diyos para sa atin. Diyos ang nakikipaglaban para sa atin. Kaya nga po sa verse 12, ito po ang ating mababasa. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito, sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Alam niyo po yung salitang pakikipaglaban dito, yung pakikipagbaka, ay ito po ay, ang ibig sabihin po nito ay wrestling or conflict, na kung saan ay makikita po natin ito na ay yung ating pong ginagawa dito na pakikipagbaka ay hindi po laban sa inaakala nating labanan na nangyayari sa sanlibutan. Ito po ay laban kay Satanas. Kaya ang tanong natin, mga kapatid, kalaban mo ba si Satanas? O kakampi mo si Satanas? Katulad ng mga taong nagpagamit kay Satanas. Dalasan sila po ay kung ano na yung nangyayari sa kanila sa sanlibutan ito. Wala silang pastor. Para silang isang kambing na kung saan ay pagala-gala na wala silang direksyon, walang kabuluhan ng kanilang buhay. Ngunit kung isa kang tupa na mayroong pastor na nag-aalalay sa iyo, hindi mo kakampihan si Satanas. Kalaban mo si Satanas. At meron tayong kalaban, walang iba kundi si Satanas, at maramdaman natin na tayo po ay nasa labanan, mga minamahal po kapatid. Matanong ko po kami, anong gagawin niyo kapag kayo po ay nasa isang gera? Hahayaan niyo na lamang po ba na kayo'y tamaan ng bala? O kaya ay hahayaan niyo na lamang po ba na bukas ang inyong katawan upang ito ay puksain? Hindi po, hindi ganun, hindi po ba? Ang inyo pong gagawin ay maaaring meron kayong isuot na mga baluti o di naman kaya ay gumawa kayo ng paraan. Meron kayong gagawing effort upang sa ganoon ay protektahan ang inyong sarili dahil kayo po ay nasa isang labanan. Ang dahilan kung bakit, mga minamahal kong kapatid, sa huling kapanahunan natin ngayon ay hindi natin ginagawa, hindi tayo nag-exert ng effort na para bagang walang nangyayari, ay hindi natin maramdaman na tayo po ay nasa isang labanan. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay nasa isang labanan. Sino po ang inyo pong tinatayuan? Si Kristo po ba? Tayuan po natin ang ating Panginoon Jesus. Because the Bible says, if God is with you, who will be against you? Sino ang lalaban sa atin? Submit yourself to God. Resist the devil, and he will flee from you. Huwag natin kampihan si Satanas. Huwag tayong magpagamit kay Satanas, mga minamahal kong kapatid. Maramdaman natin na tayo po ay nasa isang labanan. Tayo po ay nasa huling kapanahunan na. Isuot natin ang buong kagayakan na ipinasusuot sa atin ng ating Panginoon upang tayo po ay makatayo. Isusuot lang po natin, hindi tayo makikipaglaban. Ang makikipaglaban para sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesu Kristo, mga minamahal kong kapatid. Ano-ano yung ating gagawin? Ang sabi rito sa verse 13, dahil dito
magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo makatagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Verse 14, magsitibay nga kayo. Inisa-isa po ni Pablo rito kung ano po yung kabuong kagayakan o baluti na ipinasusuot sa atin ng ating Panginoon. Ang una po ay ito po, magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. Anong ibig sabihin po ng bigkis ng katotohanan? Yung katotohanan na meron tayo, yan po ay hindi na po dapat mawawala iyan sa atin. Sapagkat meron pong binabanggit si Juan tungkol sa bagay niya. Sangayon po sa 3 John 8 ay ito po ang ating mababasa. Nararapat nga nating tanggaping mabuti ang mga gayon upang tayo'y maging kasama sa paggawa sa katotohanan. Dahil alam mo yung katotohanan, hindi na yan mawawala sa iyo. Hindi ka na parang isang bata na kung saan ay mababaliwala lang yung katotohanan na lamang. Na i-deny mo yung katotohanan. Makalulungkot mga minamahal kong kapatid. Marami sa atin ang mga nawala na sa pananampalataya, bagamat alam nila ang katotohanan. Dahil hindi nila isinuot yung bigkis ng katotohanan. Mahirap yan mga minamahal kong kapatid. May mga kapatid tayo na mga defenders pa nga ng katotohanan, alam nila yung katotohanan, pero dahil sa hindi may paliwanag na dahilan, maaaring nagulo yung kanilang buhay, dumaan sila sa matinding pagsubok, ay binaliwala nila yung katotohanan. Hindi nila pinanindigan, hindi nila isinuot yung katotohanan. Mga minamahal kong kapatid, unang-unang sinabi ni Pablo dito na isusuot po natin ay ang bigkis ng katotohanan because the truth will set you free. Sabi po rito ay sakbat ng baluti ng katwiran. Okay? Isakbat po daw natin yung baluti ng katwiran. Ito po yung katwiran ng ating Panginoong Jesus. Dahil hindi po natin kayang gumawa ng sarili nating katwiran. At kapag titignan po natin yung ating sariling katwiran, makikita lang natin yung kahinaan. Madadapa lamang tayo. Maalaala lang natin kung ano yung mga masama nating ginawa sa nakaraan, kung saan tayo nadapa. Ngunit kung titignan natin ang katwiran ng ating Panginoon na hindi tayo magdududa na gumawa sa bukirin ng ating Panginoon. Bakit? Because ang nagpapalakas sa bawat isa sa atin ay ang katwiran na nakasakbat sa atin walang iba, kundi ang katwiran ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Kaibigan ko, magkakaroon po tayo ng confidence. Magkakaroon po tayo ng kapanatagan dahil bitbit po natin yung katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya habang tayo tinitignan ng ating Panginoon at habang tayo gumagawa sa kanyang bukirin, ay ang nakikita ng Diyos sa atin ay ang katwiran ni Kristo na tayo bagong nilagay. Hindi yung ating sariling katwiran na nilarawan ni Isaiah na ito'y parang isang maruming basa. Kundi ang nakikita ng Diyos sa atin ay ang katwiran ni Kristo. Okay? Kaya, ang sabi dito sa verse 15, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Ang sabi rito ay meron daw pong paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Kaya tayo, nakatutuwa yung ating pong pagkatawag, yung ating pong mga layunin sa buhay, yung purpose natin ay nakikita natin at tayo gumagawa sa bukirin ng ating Panginoon. Dinadalaw natin yung ating mga kaibigan at lahat po na nag-i-embrace sa gospel ng ating Panginoon ay nagkakaroon po, ang sabi rito ay nagkakaroon sila ng kapayapaan. Hindi naman po katakatakan dahil maraming mga nasubukan na mga karanasan. Sila po ay sumama sa gawain ng Panginoon at tumagal ang kanilang buhay dahil nagkakaroon sila ng happy hormones. The more na ikaw po ay nagpapagamit sa ating Panginoon, the more na nagiging satisfied ka. Nakikita mo yung purpose mo sa buhay. At ang sabi ng banal na kasulatan, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Kailangan natin kumilos, mga minamahal ko. Kailangan nating i-share din ito sa iba. Hindi natin ito sasarilihin.
i-share po natin ang gospel ng ating Panginoon upang sila man din ay magkaroon ng kapayapaan. Kaya nga po, yung ating pong mga ginagawa ngayon. Ano ba yung mas marami nating ginagawa sa buhay? Saan po tayo nag-iimpok? Sabi ng banal na kasulatan, mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Huwag sa sanlibutan. Dahil doon ay walang tangan na makasisira ng iyong kayamanan. Ngunit dito sa sanlibutan ito, kapag nag-impok ka ng kayamanan, dito lamang sa sanlibutan ito, ay mapapakinabangan mo lang yan dito na. Kapag namatay ka, hindi mo na yan madadala sa langit. Marami sa atin ang mga busy. Naging selfish tayo minsan dahil tama, unahin natin ang ating pamilya. Pero nawawala yung ating paggawa sa bukirin ng ating Panginoon. Tandaan po natin, hindi naman po masama, tama, hindi po masama ang magpalago ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ng mga kayamanan. Pero hindi rin po yan dapat ang maging dahilan upang huminto po tayo sa paggawa sa bukirin ng ating Panginoon. Bagkus, why we do that? Because we do that for Christ's sake. Ginagawa po natin ginagamit natin yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Yung mga resources, yung ating kapangyarihan, anuman ang posisyon na meron tayo, yung kayamanan na meron tayo, ay gagamitin natin yan alang-alang kay Kristo. Hindi upang huminto tayo sa paggawa sa bukirin ng ating Panginoon. Amen, mga minamahal kong kapatid. Nawa ay hindi po tayo kasumpungan ng isang pagiging selfish na katangian. Bagkus, tayo po ay gumagawa na masasaya at may kapayapaan sa bukirin ng ating Panginoon. At ang sabi rito ay, bukod dito sa verse 16, bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nagginingas ng suligi ng masama. Okay, sinabi na rito na yun daw pong kalasag ng pananampalataya ay ito raw po yung papatay sa mga suligi ng masama. Yung kalasag ng pananampalataya. Yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus, mga minamahal kong kapatid, ito ang magiging dahilan upang hindi ka malaglag sa pagkakasala. Alam ni Satanas kung saan kanya dadalihin. Pero ang sabi nga sa banal na kasulatan, the just shall live by faith. Alam niya yung iyong kahinaan. Alam niya kung saan kanya sulusungkitin. Pero the just shall live by faith. Ang Panginoon ang siyang lalaban para sa atin. Kailangan nating sampalatayanan ang ating Panginoon Jesus. Ang sabi sa banal na kasulatan, hindi ang kahirapan, hindi rin ang kasaganahan ang magpapahiwalay sa atin, sa ating Panginoon. Hindi tayo magdududa sa kakayanan ng ating Panginoon. Bagkus, tayo po ay magkakaroon ng pananampalataya. Sasagana po ang ating pagtitiwala, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon upang hindi po tayo malaglag sa pagkakasala. Upang hindi tayo masungkit ng kaaway. Ang kailangan po natin ay manampalataya sa ating Panginoon. Sa anong pamamaraan, mga minamahal kong kapatid, sa verse 17, ang sabi niya rito, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Turbante ng kaligtasan at tabak ng Espiritu. Yung pagbabasa natin ng salita ng ating Panginoon, mga minamahal kong kapatid, ito yung magiging dahilan kung paano tayo makatagal. Lalo higit sa kapanahunan natin. Kamusta po ba yung pagbabasa niyo ng Bible? Tama na ang pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Diyan nagpapasimula yung kaligtasan. Yung ating faith
Diyan po nagsisimula. Sangayon po sa Roma. Pero dapat meron din po tayong personal devotion. Intentional po nating basahin ang banal na kasulatan. Lagyan niyo po ng budget sa inyong panahon ang pagbabasa ng banal na kasulatan. At kung maaari, ay araw-araw po nating basahin ang Bible. Tinutulungan po tayo ng ating pong samahang ng pananampalatayang ito. Kaya nga po tayo may mga devotional, meron tayong lesson study upang pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Upang sa ganon ay walang panahon si Satanas. Upang tayo malaglag sa pagkakasa, malaglag sa kapatid, malaglag sa immorality, malaglag sa lust, malaglag sa anumang bagay na pakanan ng kaaway dahil tayo'y nagbabasa ng salita ng ating Panginoon at lalo nating nakikilala ang Diyos sapagkat ito ang salita ng ating Panginoon at nagpapatotoo kung gaano kabuti ang ating Panginoon Jesus. Amen? Kamusta po ba? Intentional niyo po bang binabasa ang salita ng ating Panginoon? O baka nawawala na po yung family worship sa ating tahanan? Pagkagising natin, tama, nanalangin po kayo, pero hindi nyo naman niyaya yung inyo po mga kasambahay na mag-worship at pag-aralan ng salita ng ating Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. O baka naman, mas marami pang panahon yung pagbabrowse natin sa Facebook, yung social media, kaysa sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tandaan natin mga minamahal kong kaibigan na tayo nasa huling panahon. Yan ay isa sa mga pakanan din ng tao. Totoo na maaari mong magamit yan sa gawain upang maipahayag ang katotohanan katulad ng ginagawa ng programa natin. Kaya tayo meron tinatawag na online evangelism. Pero totoo din na maaaring gamitin ito ni Satanas upang hindi mo basahin ang kanyang salita. Ang mga nakasulat na katotohanan tungkol sa banal na kasulatan. Kaya kung yung cellphone mo ang dahilan, kung yung laptop mo o yung television mo ang dahilan upang hindi ka makapagbasa ng salita ng ating Panginoon, ay gumawa ka ng action plan. Aksyonan natin ito. Gumawa tayo ng paraan upang hindi tayo malaglag. Hilingin natin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng karunungan, na magkaroon tayo ng rules kung kailan lang natin gagamitin yung ating cellphone. Yung ating cellphone ay gagamitin lamang natin ito sa communication, pagre-research, at pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, no more, no less. Pero kung ito ang makauubos ng panahon mo, upang hindi mag-aral ng salita ng ating Panginoon, mga minamahal ko kapatid, gumawa tayo ng action plan. Nakalulungkot pagkaminsan dahil yung ating pong mga anak ay pinababayaan natin na sila po ay aksayahin yung kanilang panahon sa mga bagay na kaysa mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, ito po ay panawagan upang magising tayo. Hoy, gising. Gisingin po natin ang ating mga diwa na tayo nasa huling panahon. Hello? Gera na ito mga kapatid. Hello? Gera na po mga minamahal. Gumising na po tayo. Dahil baka bukas po yung ating katawan at tayo'y tamaan at mapahamak. Isuot na po natin ang buong kagayakan na ipinapasuot sa atin ng ating Panginoon. At tinapos po ni Apostle Pablo sa verse 18 na kanyang pananalita tungkol sa kagayakan na pinapasuot niya sa bawat isa sa atin sa pananalitang ito. Verse 18, na magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng padalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat.
ang isa sa mga itinapayo ng Apostol Pablo ay ang panalangin. Mga minamahal kong kapatid, totoo na ang ating pagkipag-ugnayan sa ating Panginoon ay isa sa mga susi upang tayo po ay makatayo laban sa pakanyang Satanas. Totoo rin po na tayo po ay nasa isang laban. At totoo rin po na tayo po ay nasa huling kapanahunan. Kaya katulad ni Satanas na nararamdaman niya na siya po ay meron na lamang kaunting panahon. Kaya ginagawa niya ang kanyang buong lakas upang i-confuse, upang merong madaya, upang ikaw ay malag. Kaya nararamdaman mo yan, kaibigan, marahil sa iyong relasyon, marahil sa iyong pamilya, marahil sa iyong trabaho, marahil sa iyong ministry, at marahil sa iyong pananampalataya. Andiyan si Satanas. Ngunit makatatayo lamang tayo, mga minamahal kong kapatid, kung isusuot natin ang balutin na ipinasusuot sa atin ng ating Panginoon. At kung tayo'y laging magbabasa ng salita ng ating Panginoon, at tayo po ay mananatili. Pagtiwalaan po natin ang ating Panginoon. Ano niya po meron po akong kaklase, pangalan niya po ay Pastor Tindel. Ay meron po siyang ikikwento somewhere sa ibang lugar. Ito po ay isang probinsya. Nakalimutan ko na lamang kung ano po yung probinsya na kanilang pinunta. Ay isinama niya yung kanyang team. Ito po ay Voice of Youth team. At sila po ay nag-proceed doon. Kamangha-mangha dahil sa lugar na yun ay pinatuloy sila ng isang matanda. Ngunit sa kanila pong pag-ministry, nagtataka sila dahil ginawa nila lahat ng paraan na nalalaman nila upang sa ganun ay kumbinsihin, umaten yung mga tao na malapit doon sa kanilang pinagdadausan ng crusade. Ngunit walang isa, kahit isa, na pumunta doon sa kanilang dinadausang crusade. Pero hindi pa rin sila na wala ng pag-asa. Lumipas ang mga araw, ay pinagpapatuloy nila yung kanilang evangelism campaign. Nilalaksan nila yung tunog ng galing sa speaker at trompeta upang sa ganon ay marinig na merong programa na dinadaos doon. Ngunit meron lamang silang isang audience. At ito yung matanda na nagpatuloy sa lumipas ang mga araw, lumipas ang isang linggo, lumipas ang 2 linggo. Wala silang audience, kundi yung matanda na kanilang tinira. At nung magtawag na si pastor ng binyagan, walang duda na nagpabinyag yung kaisa-isang matanda na kanyang audience. Nagtapat itong matandang ito kung bakit walang dumadating na mga tao sa kanilang ginagawa o sinasagawang crusade. Sabi ng matanda. Kaya walang dumadating dito ay dahil natatakot sila sa akin. Dahil ako lang naman ang pinakamatinding mangkukulang sa lugar na ito. Kaya natatakot sila sa akin. Alam ko ang dahilan kung bakit sila hindi pumupunta. Ngunit ako'y nahiwagaan sa inyo. Dahil ang katotohanan, 2 linggo ko na merong nilalagay sa inyong pagkain. Ngunit ang pinagtatakahan ko lang ay walang nangyayari sa inyo. Kaya naniniwala ako na buhay at totoo ang Diyos na inyong pinaglilingkuran. Kaya yung matandang ito ay nagpabinyag bilang Seventh-day Adventist. At nalaman ito ng kanilang komunidad na ang matandang ito ay nagbago, binago ni Kristo. Lumipas ang mga panahon, marami pang ibang tao na tumanggap sa ating Panginoon malapit sa lugar na. Mga minamahal,
totoo na tayo po ay nasa laban. At totoo po na merong inaasahan ng ating Panginoon. Inaasahan niya na isusuot po natin ang buong baluti na ipinapasuot sa atin ng ating Panginoon upang tayo po ay makatayo laban sa kakanak ni Satanas. Kaya, ang dapat po natin gawin ay tumayo tayo kay Kristo. Dahil siya po ang makikipaglaban sa iyo at sa akin. Ang aking pong kahilingan, mga minamahal, pamuhay po natin ang katotohanan na ating natanggap mula sa atin. Gumawa tayo sa bukirin ng ating Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng kapayapaan. I-share po natin ang kapayapaan na walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus Kristo. Yakapin po natin ang katotohanan. Basahin po natin ang kanyang salita. Manalangin tayo na magkaroon po tayo ng palagiang komunikasyon sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin sa pangwakas na panalangin. Dakila po namin Diyos. Maraming salamat sa pagkakataon. Dahil po, napakabuti niyo po sa akin. Narito po ang inyo pong bayan. Dumadalangin sa inyo pong pangkat. Nararamdaman po natin na kami po ay nasa huling kapanahunan. Gumagawa ang kaaway ng paraan upang kami po ay maging dam. Kami po ay hindi maramdaman na kami po ay nasa huling kapanahunan. Tulungan kami, Panginoon, na magkaroon ng kalakasan. Nasa kabila ng aming kahinaan ay kami magiging malakas dahil sa katwiran ng aming Panginoon Jesus. At idinadalangin po namin na isuot, na tulungan kami na isuot ang buong kagayakan ng aming Panginoon. Upang sa ganoon, kami po ay magkaroon ng sandata laban sa kapananan. Tatawarin kami sa aming pagkukulang at pagkakasal. Maranasan po namin ang pakikisama ng banal na Espiritu sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus Kristo. Amen. To speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your